Si Cathy Estavillo po ay atin lamang kausapin. Si Ma'am Cathy ng grupong Bantay Bigas. Ma'am, good morning po. Good morning! Hello. Good morning, Sir Ted. Good morning din sa iyo, Miss DJ. Good morning sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong malawak na programa. Morning. Sabi po ng DA, palay production hit a record high of 20.06 million metric tons in 2023. Historic harvest. Ano po, ang sarap pakinggan nga, natutuwa ho tayo dito. Siyempre, di ba? Ito ho kasi tagumpay ng ating mga farmers, pero ba't pa rin mahal ang bigas kaya? Oo nga, Sir Ted, Miss DJ, at maliban dun sa binanggit mo na 20.6 million metric tons, ay nakapag-import tayo ng 3.6 million metric tons din nung taon 2023. Dangan nga lang ay kahit ipinagmamalaki nila yan, ay nung September hanggang January, nitong January na, ay dito natin naranasan yung pinakamataas na presyo ng bigas kung highest in the last 14 years. So, paano na ba ang nangyari? Given na ang ating consumption ay 36,000 metric tons per day, kapag pag times natin yan sa 365 days, ay talaga naman 13.32 million metric tons ang consumption natin sa isang taon. So, given yan, volume na yan, mayroon tayong excess ng pang 100 days kung isasama up natin yung 13.32 million metric tons na bigas na mula dun sa 20.6 million metric tons plus 3.6 million metric tons na imported. So, ang tanong ngayon ay nasaan yung bakit nagpapatuloy yung napakataas na presyo ng bigas? Bakit ang ating mga consumers, mga farmers ang talagang bumabalikat doon sa kapalpakan ng gobyerno na mapababa yung presyo ng bigas given na yung volume ng bigas natin noong 2023 ay almost sapat. Kung itatimes natin doon sa imported at kung titignan din natin ay almost 10% lang yung kakapusan natin nung wala pang 10% yung kakapusan natin dun sa inaani natin, pero 3.6 million metric tons yung na-import. Yan ay dahil sa liberalization ng ating industriya sa agrikultura na given this volume ay hindi naman nito napababa yung presyo ng bigas at tumataas ng tumataas kung saan ay talaga yung monitoring natin ay walang pagbaba kahit sabihin ng gobyerno nun na ma-stabilize ang presyo, tanggalin na natin yung price ceiling dahil mag-aani na yung ating mga magsasaka ng September nung ipinatupad yung price ceiling, September, October, November yung anihan ng ating mga magsasaka. Pero doon nga yung data, yung number ang magsasalita na walang pagbaba bagkus ay patuloy na tumataas. At dito natin nakikita yung kapalpakan ng gobyerno kasi kaya pala natin mag-produce ng ganun volume. Kung talagang nandun yung lampas pa dun ang kayang i-produce ng ating mga magsasaka kung nandyan yung irrigation, nandyan yung post-harvest facilities. Babanggitin nila na meron pa tayong 10.3 billion amount ng wastage natin sa production. Yung wastage na yan, dahil yan sa kawalan ng post-harvest facilities, yung mga milling machines, mga milling gilingan natin ay nananatiling napakababa yung recovery rate. So, lahat yan ay dapat ayusin ng gobyerno, hindi yung tsa-tsa, hindi yung mga farm-to-market road na every government ay meron siyang project para sa farm-to-market road. Ang nakakatakot dito sa farm-to-market road ay baka lahat na ng ating lupaing agrikultural ay magiging simento na. Ma'am Cathy, baka sabihin nila, ayan na naman kayo, gobyerno naman sinisisi ninyo lagi pero ang sabi din po naman dito ng ilang stakeholders, kasi naman talagang mahal ang presyo ng palay. Kaya automatic magmamahal ang presyo ng bigas at sa pagmamahal ng presyo ng palay, nakikinabang ang farmers. Actually, Sir Ted, kaya natin pabulaanan yan dahil mismo sa ground ay nananatiling mababa yung presyo ng bigas kung saan last year ang pinakamataas na monitoring natin ay 22 pesos at inilabas din yan ng PSA. So kung sasabihin nila na ang presyo ng palay ay 22 pesos per kilo, dapat meron
almost 44 pesos na presyo ng bigas. Kung times 2, the price of palay ay equals the price of rice. Pero wala tayong nakitang ganyan, nawala yung dating 38, nawala yung 41 at 45 pesos na tinakdaan nila sa price ceiling. At ito ngayon yung ating nabibili sa palengke na pinakamababa ay 55 pesos hanggang sa umaabot yung pinaka-special ay 75 pesos. So sabi nga ng isang manggagawa, Sir Ted, yung kanyang sahod sa isang linggo na wala pang 600 ay kulang pa yung isang araw niya para sa pambili ng bigas para sa kanilang 1 week. 1 week na konsumong bigas. Sige So, po. nagre-resulta yan, Sir Ted, hindi sinungaling ang datos kung saan ay mismo ang PSA ang naglabas na tumataas yung involuntary hunger sa ating bansa na tumaas hanggang 12%, lampas 12%. Yung mga populasyon natin na talagang nakakaranas ng kagutuman. So ito dapat yung gawin o ito dapat ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Hindi yung iaasa sa mga investors, iaasa sa mga dayuhan ang pag-unlad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbubukas dun sa ating charter chain. Opo, sige. So Ma'am Cathy, kaya nga kami tumawag kasi ramdam namin yung disconnect sa informasyon at sa actual na nangyayari nga sa palengke. Sa ngayon, ang DA bantay presyo, yung pong sa well-milled, pinakamura ha? I'm sorry, wala silang regular milled kasi nga ang imported, hindi naman nag-aangkat ito na pinakamura. No? Sa well-milled nila, 50 to 55. Sa local, yung well-milled ay mas mahal pa sa imported, 56. No? Yung premium, 54 to 62 ang imported, dito naman po sa local ay 50 to 60. Pero sa special, mas mura pa ang imported kumpara sa local. So, basically, bottom line dito, binabanggit mo nga na sa ngayon wala kang mabibili na halagang 50 na pinakamurang bigas. Nasaan talaga ang problema ngayon dito kung gusto natin ng agarang solusyon? I mean, agaran, ito ba ay, dapat ba may price ceiling? Dapat ba may SRP? Paano kaya? Actually, Sir Ted, lagi namin binabanggit na hindi kami magsasawang magbanggit na dapat ibasura yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na 5th year na ngayong February 14, kung saan mula nung 2019, mula nung naisabatas yan, ay talagang totally pinasa ng gobyerno yung kanyang trading function. Ipinasa niya talaga sa pribado yung trading ng bigas at ng palay. Kung kaya ganito yung nangyayari sa atin, maliban sa regular tayong naging number 1 rice net importer sa buong mundo, ay nagtuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas. So hanggat hindi niya ire-repeal yan, hanggat sa ngayon ay hanggat hindi niya maglabas ng executive order na ihinto yung implementation na yan at ibalik sa NFA yung trading function nito sa bigas at palay, kasabay nun ay dapat ibalik yung subsidized price ng bigas sa palengke na meron naman bago na isabatas yung RA 11203. So bakit hindi nila gawin yun? Given na ang maraming bigas sa palengke pero ang nawawala yung murang bigas o yung mababang presyo ng bigas. So dapat ganun tignan yung gobyerno. Hindi yung mag-import ng mag-import kasi kahit bahang-baha tayo ng imported, kahit sabihin nila na in-extend nila yung mababang tariff sa mga most favored nation na pinag-aangkatan natin ay hindi naman nito napababa. So mas ang kumikita ay yung mga importers at saka mga millers dahil ang ating ang presyuhan na ngayon dito sa ating bansa ay syempre nakasalalay o na sa presyo ng bigas sa world market. Sige, so para sa mga magsasaka, ay hanggat hindi talaga tinutugunan ng gobyerno yung patuloy na kawalan ng lupa ng ating mga magsasaka, yung napakataas na cost of production, yung patuloy na pag-i-implement ito sa pag-asa sa importasyon ng ating pangunahing pagkain, ay kailanman hindi talaga bababa yung presyo ng bigas. Bagkus ay marami sa ating mga magsasaka ang talagang nawawala na ng gana, na to the point na kahit mga irrigated rice land natin ay talagang nako-convert dahil doon sa pagkalugi ng ating mga magsasaka. So dapat ito yung mga root causes na tignan ng gobyerno, hindi yung sasabihin nila na magtatayo ng mga cold storage, magtatayo ng mga post-harvest facilities. Dapat tignan nila yung production aspect. Paano nila mapapataas yung ating produksyon? At the same time, ay lahat dapat ng mga
lupang sinasaka ng ating mga magsasaka ay tiyakin na hindi maaagaw sa kanila, hindi malaland use conversion, bagkus ay mas palakihin pa nila dapat yung natatamnan ng pagkain ng ating mamamayang Pilipino para makaagapay dun sa pagtaas ng ating bilang ng ating populasyon. Sige, Dapat so lahat ng break mga muna. idle lands- Kati, sandali lang ha. Break muna. Break. Stop. Period muna, period ha. Para din ang dating mo sa amin, para bagang sa halip na unahin nyo itong charter change o people's initiative na ito sa pagbabago sa saligang batas, unahin nyong repasuhin yung rice tariffication law. Oo, tama ka, Sir Ted. Dapat ito yung mga unang basic need ng ating mga mamamayang Pilipino, yung right to food. Pero sa ngayon ay marami nang nagugutom. Mismo yung ating mga producers, mga magsasaka ay kasama na dun sa mga bilang ng nakakaranas ng involuntary hunger. So yung nga, ang inyong panawagan, ito ang unahin pagkaabalahan ng ating mga mambabatas, ang review sa rice tariffication law. Tama. Tapos maglabas siya ng executive order. Hindi lang review, ihinto muna yung implementation niyan. At kasabay niyon ay maglabas ng executive order na ihinto rin yung malawakang land use conversion sa ating mga rice lands, mga prime agricultural lands, rice lands. At kasabay niyan ay lahat ng mga tiwangwang idle lands na pag-aari ng gobyerno ay dapat i-maximize yan para sa produksyon ng ating pagkain. Okay, sa panghuling punto, maliban lang kung may tanong si Chacha sa iyo, Kati, paparating na at nararamdaman na ngayon actually sa ibang mga lalawigan ang El Nino. So, meron ng mga taniman nga na hindi na maayos yung resulta ho ng kanilang tanim. Ano ang pangitain nyo rito sa usapin ng supply ng ani at presyo ng bigas? Short answer please, Kati. Talagang malaki ang epekto niyan, Sir Ted, at Miss Chacha dun sa food security natin. Marami na tayong naranasan na noong 2019 kung saan 8 months na nagkaroon ng tagtuyot ay yung isang ektaryang palay ay nakaani lang ng almost 20 kavans na ani. So, yung irreversible talaga yung epekto ng climate change sa ating buhay, Sir Ted. At talagang yearly na natin nararanasan yan. Pero kung titignan natin yung reply o yung action ng gobyerno ay pag nandyan na yung problema, saka pa lang siya tutugon. So sa ngayon ay marami ng mga nagtanim na ating mga magsasaka na natatakot na maapektuhan na sila ng pagkawalan ng tubig dahil nakatanim na sila sa ngayon, siyempre, kailangan ng kagyat na ayuda sa gobyerno. Subsidy sa mga magsasaka natin dahil alam naman natin na kapag wala nang dadaloy na tubig sa mga irigasyon ay deep well ang ginagamit nila. So kapag deep well ay kailangan niya ng drum na langis para makapagpaakyat ng underground water. So ito yung immediate na kailangan ng ating mga magsasaka para hindi masira yung mga pananim nila na simpleng masisira dahil sa kawalang aksyon ng gobyerno. Salamat na marami sa inyong panahon, Kati. At ako lamang meron sa inyong request bago tayo magpaalam. Meron ng pinakahuling report ang COA doon sa paggasta ng gobyerno sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEF. No? Nahango nga nitong rice tariffication law. Pakiaral ninyo kasi doon yung mga listahan ng pagwawaldas sa perang ito para meron lang kayong pwedeng, alam mo yun, point of discussion at para din kayo may informasyon tungkol dito. Okay, Kati? Tama ka, Sir Ted. May mga monitored na tayo at ilalabas natin yan sa anniversary ng Rice Liberalization Law sa February 14. Okay. Sige. Abangan namin, Kati, Salamat na marami. Thank you. Maraming salamat at nabuhay ang inyong programa. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.